Babala sa lahat ng mga nagre-review para sa EPS topic ngayong 2026. Marami ang mag-i-exam ngayong taon na hindi nila alam na binago na pala ang sistema ng second round ng EPS topic. At dahil dito, maraming applicants ang posibleng bumagsak kahit mataas ang exam score nila. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko ang tatlong malaking pagbabago sa second round o skills test. At ang pangatlo, ang higit na dapat mong malaman kasi tungkol yon sa mga itatanong sa interview. At meron akong ibibigay na guide at reviewer sa dulo ng video na ito, kaya wag mo yun palalagpasin. Ito ang unang malaking pagbabago na ikinagulat ng maraming applicants. So number 1, tumaas na ang passing score. So ilan nga ba ang passing score this year? So dati sa manufacturing, 55 points lang ang passing score. Pero ngayon, ginawa na itong 60 points. Samantalang sa ibang sector naman, dati 40 points lang. Pero ngayon, naging 45 points na. Ibig sabihin, mas mataas na ang kailangan mong score para makapasok sa second stage. Pero itong susunod na update ang pinaka nagpa-shock sa maraming applicants. Number 2, interview point system. Dati, ang scoring system sa basic skills ay 40 points. Tapos sa interview ay 30 points lang. Pero ngayon, nagbago na kasi ang basic skills ay 20 points na lang. Tapos, ang interview, 50 points na. Ibig sabihin, mas malaki na ang epekto ng interview sa final score mo. But here's the question. Kahit mataas ang score mo sa exam, papasa ka pa rin ba? Hindi ka pa makakasiguro dahil kung mababa ang interview points mo, pwede ka pa rin hindi makapasa. Pero ano nga ba ang magiging laman ng interview? Bago yan, kung sa tingin mo nakatulong ang video na ito, kung gusto mo pang maging updated about sa EPS topic at sa buhay ng isang EPS worker dito sa Korea, leave a like and click mo lang yung subscribe button para ma-update kita sa mga next upload ko. Ito na nga ikatlong pagbabago na dapat mong malaman na naging dahilan kung bakit maraming applicants ang posibleng mahirapan sa skills test ngayon. So number 3, updated interview questions. So ito na yung mga magiging laman ng interview. Ngayon may mga bagong evaluation na kasi. Kasama na dito ang self-introduction, 5 work instruction questions, at 2 safety questions. Ang safety questions ay tungkol sa industrial safety sa trabaho. Ibig sabihin, hindi lang Korean language ang kailangan mong pag-aralan. Kailangan mo ring maintindihan ang trabaho and at the same time, yung safety rules sa factory. Paano mo mapaghahandaan ang bagong system na ito? Kung gusto mong makasabay sa bagong system, kailangan mong baguhin ang strategy mo sa pagre-review. Narito yung mga pwede mong gawin. So number 1, wag lang vocabulary ang i-review mo. Mag-practice ka rin ng speaking lalo na sa self-introduction dahil ito ang unang tinitingnan sa interview. At gaya ng sinabi ko sa unahan ng video na ito, meron akong free reviewer dyan sa my description at may sample na rin ako na ginawa para sa introduction mo. Click mo lang yung link dyan at mapupunta ka sa Google Drive tapos download mo na lang mamaya. Kasi meron pa akong good news about sa book 1 at saka yung book 2 sa dulo ng video na ito. Kaya stay ka muna dyan. So number 2, aralin ang work instruction. So halimbawa, paano mo gagamitin ang tools na ito? At paano sundin ang instruction sa factory o sa workplace mo. Ito ang isa sa mga pinakamalaking points sa interview. And number 3, mag-review ng industrial safety. Dahil ngayon, may 2 safety questions na sa interview. At ito ang may malaking epekto sa score mo. Kung gagawin mo ang mga ito, ano ang magiging resulta? Kapag naintindihan mo ang bagong sistema na ito, mas magiging prepared ka sa interview, mas mataas na ang chance mong makapasa, at mas malaki ang possibility na makapagtrabaho ka din dito sa Korea. Dahil tandaan mo, sa bagong system ngayon, hindi lang exam ang labanan. Interview at job knowledge na rin ang kailangan. At kung alam mo ang sistema, mas lamang ka na sa ibang applicants. At ito pa ang good news ko sa iyo. Kasi meron na akong colored ebook ng book 1 and book 2 with English translation na para madali mo siyang maintindihan. Ang maganda pa dito ay pwede mo siyang i-print at ito rin ang ginagamit ng maraming nagre-review ngayon. Ilalagay ko sa description yung details kung gusto mo rin makapag-avail ng copy. Pero kung gusto mong may handang mabuti ang sarili mo at hindi lang ang Korean skills mo, kundi pati na rin ang emotional at mental health mo, I recommend na panoorin mo ang video na ito kasi dito sa video na ito, papakita ko dito yung reality ng buhay ng isang EPS worker dito sa South Korea. Kaya kung gusto mong maging well prepared sa journey mo papunta dito sa Korea, magkita ulit tayo sa video na ito and thank you for watching.